Mga pointers upang higit na magkaroon tayo ng increased engagement sa ating reels or video. Sa ngayon, ang ating earnings ay based na sa performance output or performance task natin. Ano-ano ang mga ito? Kabilang sa performance-based measurement ay ang measurement on number of clicks, likes, comments, share, ganun din yung pag-share ng ating mga video or reels. Upang higit na tayo ay panoorin ng ating mga audience, ay dapat ang ating gawin ay mayroon tayong layunin na atin maipakita ang emotional aspect. Oo, ang emotions ay sobrang napakahalaga sa isang tao. Kaya kunin natin sila sa pamagitan ng ating iba't ibang emotion na we are going to touch their heart, their mind na tayo ay kanilang panoorin. Paano ito? Mayroon akong 3 pointers na nailista. Sa paggawa natin ng ating reels or video, short form man or long form video, ay kailangang gagamit tayo ng mga personal na mga salita tulad ng ikaw, kayo, mo. Iwasan natin na kung pwede lang na paggamit ng ako, maliban na lang kung nagkwento tayo, ang ating content ay about storytelling, syempre magagamit natin yung salitang ako, me. Generally, ang gamitin sa pagsalita ay yung sila ang bida sa iyong video, sa iyong kwento, hindi ikaw. So, dapat ikaw, ang ibig sabihin niyan, tinutukoy mo yung audience mo, kayo, mo. Kaya ang una ay magiging isang personal touch. Gagamit ng mga salita na talagang may kaugnayan sa ating mga audience. Ikalawa, shared situation. Ikaw ay bumanggit ng shared situation. Pwede ka na magtanong sa iyong intro na pagod ka na ba sa paggawa ng iyong content? Yan. May emotional effect yan, may emotional impact to the viewers na maaaring siya at that time habang pinapanood niya ang iyong video ay talagang pagod na siya sa pagiging content creator, wala na siyang maisip na mga content ng araw na yon. Kaya bigyan mo siya ng inspirasyon sa pamagitan ng ganon na mga salita sa iyong video. Of course, hindi tayo pinapayagan na ang ating pamagat ay in the form of interrogative or in a question. It should be in a declarative na pagpahayag ng caption. So, doon na lang tayo sa ating discussion o sa pagpaliwanag natin ng ating content, pwede tayong magtanong. Shared a situation na makarelate, relatable sa ating viewers. Ang ikatatlo ay pwede tayong gumamit ng mga tinatawag ko na silence quotation sa ating video. Sa akin, I'm still learning about editing. Hindi pa ako masyadong expert dito, pero mas maganda na mayroon tayong mga silent quotations na i-overlay natin sa ating video na makikita ng ating mga audience. Halimbawa,
Kahit ako ay parang nawalan na ng lakas, pinipilit ko na magkaroon ako ng lakas para sa aking mga mahal sa buhay o para ako ay makapag-content. Gawin mo yan na quotations mo or tawag dito, mga thoughts for the day sa inyong video, hindi sa text post. Na magikayat pa rin sa mga viewers mo na mas manood sila sa iyong content. Kaya bilang recapitulation, ang ating techniques ay kabilang pala dito ay ang emotional aspect. Tumbukin natin, kailangang ating matouch ang emotion ng ating mga viewers upang mahikayat sila na manood sa ating reels or video. The 3 suggested pointers to increase engagement and to produce an engaging video or reels ay ang mga sumusunod. Kailangan na natin gawin ang tatlong ito. Una, ay gagamit ng mga personal na mga pronouns na tumutukoy sa ating audience. Hindi tayo. Sila ang banggitin natin, sila ang bida. Pangalawa, shared a situation. Sharing a situation na sila ay makarelate. Ikatatlo, pwede tayong gumamit ng mga silence quotation na pwede nating i-overlay sa ating reels o sa ating video. Kung mayroon kayong natutunan sa aking karanasan, ay mangyari lang paki-likes, comment, and shares my long form video dahil ang karanasan ko ay magiging karanasan mo na rin. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao. Mabuhay, mabuting tao, magandang buhay. Long live, good person, good life. Long live, good life, good person, you. I am your teacher vlogger, teacher being Erlinda being Basilio Rindon. Live and alive, alert, awake and enthusiastic. Somewhere in the life is here, Davao City. Thank you for watching. Mabuhay. See you again my next vlog.